Alright, so magandang gabi po sa inyong lahat, mga ka-Sky Watchers and mga ka-Spacers natin out there from Luzon, Visayas, and Mindanao. And sa lahat po ng ating mga ka-Sky Watchers and mga ka-Spacers na nanonood po ngayon sa ating FB Live online telescope viewing worldwide and netwide. Magandang gabi po sa inyong lahat. This is your Sky Watcher and ka-Spacer, Sir Jun Cahigal. And welcome to another online telescope viewing. So you are now viewing on screen again our waxing crescent moon. So tonight, January 16, it's a Tuesday, the moon is 28% illuminated. Alright, so kagabi, January 15, the moon was 18% illuminated yung buwan kagabi. But tonight, the moon is 28% illuminated. Yan, no? So yung appearance po ng buwan, no, ay medyo lumalaki na. The appearance of the moon is getting bigger. No? So the moon is said to be in its waxing phase. Alright. And again, crescent pa rin po tayo. The moon is in its crescent phase. Again, it's because of the shape of the moon. So the moon is shaped like a letter C or parang kinagat na cookie or parang bangka. Yung crescent phase is the phase between new moon and itong parating na first quarter. Alright. Okay po, so magandang gabi po sa inyong lahat and shout out sa 6. We have 6 Sky Watchers watching right now. So maraming salamat po. And bago po tayo magpatuloy sa ating online telescope viewing, again mga ka-Sky Watchers and mga ka-Spacers, pakiusap ko lang po to please like and share this online telescope viewing para naman po makarating sa maraming tao. Lalong-lalo na po yung mga kabataan natin, yung mga estudyante natin out there, para ma-inspire naman po sila to love the sciences, lalong-lalo na po ang astronomy. And also follow us on our Facebook page, the Sky Watchers Society of Las Piñas. And pakisabit na rin po yung aming Facebook page, the Bedan Society of Young Astronomers. Alright, so kung nasan man po kayo ngayon, if you are on your way back home, galing trabaho, or nasa bus po kayo ngayon, yan, switch on your cellphone at tignan nyo po yung ganda ng ating buwan ngayong gabi. So today is January 16, it's a Tuesday evening. Ayan, and 3 araw ko na itong minomonitor yung ating buwan. Ayan, no? Meron pa rin diferensya yung tripod ko, no? So I'll try my best mamaya to focus at Jupiter. And shout out po sa 6 na mga Sky Watchers na nanonood po ngayon. Okay, and mag-comment po kayo sa ating online telescope viewing. Yan, gusto kong marinig po o makita ang inyong mga comments kung ano po ang inyong masasabi sa ating buwan. So again, tonight, we have the waxing crescent moon. So the moon tonight is 28% illuminated. Alright, so shout out po kay Jasrel Peralta. Marami pong salamat. Thank you for watching. And nakalimutan kong i-shoutout kahapon, nag-live din po ako kahapon. Shoutout kay Mr. Jesse James de Jesus. Marami pong salamat. Alright, and shoutout din po kay Miss Chinky Ligas. And also shoutout po sa lahat kayo po, yung mga nanonood ngayon. So please like and share this video. Maraming salamat po. Sana hindi po kayo magsawa na manood sa ating live online telescope viewing. Ayan po. Okay, so we will magnify the image of the moon in a few minutes. Alright.
Okay, so we are broadcasting live and alive dito po sa Las Piñas. Yan, and maririnig nyo po yung ingay ng mga tricycle, ng mga sasakyan, kasi nasa gitna po tayo ng kalsada. Okay, this is what we call street astronomy. Ayan, no? Alright. Sige, so let us now magnify the image of the moon, no, para mamangha po kayo. And let's take a look at some of the details of the lunar surface. Alright, here we go. Alright, so isn't that fascinating, mga ka-sky watchers? So we can see here lots of craters. These craters were formed when the moon was bombarded by meteorites and asteroid impacts. No? Alright, so meron po tayong makikita ng mga bright areas and dark patches. So again, those bright areas are lunar highlands. So mga highlands yan, mga kabundukan ng buwan. And yung mga dark patches na nakikita natin sa ating image, these are lunar plains. Mga patag po yan ng buwan. Alright, so ang tawag po dyan ay mares or Marias. Alright, actually the word Maria is a Latin word which means dagat. Kasi po yung mga unang sailors, yung mga unang astronomers, they thought na yung mga dark patches na yan were bodies of water. Ano, akala nila tubig yan. That's why they named it Mares or Marias. And yung pinaka-famous na dark patch dyan is the Sea of Tranquility, kung saan po naglanding yung Apollo 11. Alright, so shoutout kay Miss Genevieve Santiago. Yan, sabi po ni Miss Genevieve, hi sa lahat and hi Prof. Yan, thank you Miss Genevieve for watching. Salamat po. So again po sa mga nanonood ngayon, please like and share this online telescope viewing. Ayan, at isama niyo po ang inyong mga anak. No, panoorin niyo po ito. Mamamangha po ang mga anak ninyo, yung mga apo ninyo sa image po ng ating buwan ngayong gabi. Alright. Ayan, medyo shaky po kasi medyo mahangin po dito sa lugar namin dito sa Las Piñas. Alright, so thank you po. Again, Miss Genevieve Santiago, maraming salamat po. Thank you for watching. Alright, meron tayong makikitang malaking crater dito. Alright, yung crater na malapit sa Terminator. So, yung Terminator po, ayan po yung imaginary line separating the lighted part of the moon from the unlit part. Yan po yung Terminator. Hindi po yan si Arnold Schwarzenegger. Okay, joke lang po. Okay, so please comment down below kung kayo po ay namamangha, kung kayo po ay nagagandahan sa ating lunar imaging this Tuesday evening, January 16, 2024. Ayan po, no, may malaking crater po. Okay, so ayan, sabi ni Miss Genevieve Santiago, yan, grabe, ang ganda daw. Opo, talagang maganda po ang buwan. Alam niyo po, mga ka-sky watchers and mga ka-spacers, talagang ilang beses ko na ho ito nakita. No? Pero hindi po ako nagsasawa na obserbahan, even without the telescope, no? Yung buwan. Kasi pag may telescope ako, I imagine myself on board the Apollo spacecraft.
orbiting the moon. Alam niyo po mga ka-sky watchers, ang telescope po ay parang spaceship. And as you look through the eyepiece of the telescope, para na po kayong nakasakay sa command module ng Apollo. Yan, tapos sumisilip po kayo sa buwan. Ito po yung ginagawa ko sa image natin. Ini-scan natin po yung image na para po tayong nasa orbit. Ayan, no? So, for me, the telescope is like a spaceship. Ayan, no? At the telescope brings us into new worlds, no? Para mabisita. Kasi nung bata ko po, talagang gusto ko po maging astronaut nung bata ko. Kaya lang, hindi natupad. Wala eh. So, ganyan talaga ang buhay. So, ito na lang po yung pinakamalapit na magawa ko para maging astronaut. Kunyari yung telescope parang spaceship. Alright. Okay, so marami pong salamat sa mga nanonood po ngayon. Again, kay Miss Genevieve Santiago, thank you po. Alright, and if you want to join the Skywatcher Society of Las Piñas, so napakadali lang po. All you have to do is to volunteer po in any of our free public telescope viewing events. Yun lang po, walang bayad po yan, libre po yan. So, if you have the time, just join and operate one of our telescopes during our free public telescope viewings. Yun lang po, napakasimple lang. And speaking of free public telescope viewing, meron po kaming schedule ng free public telescope viewing dito po sa Alabang Town Center. This will be this coming Saturday, January 20. Yung telescope viewing will start at 5:30 onwards na po. Alright. Okay, so yan po, no. So if you are in the vicinity of ATC or Alabang Town Center, yan, bisitahin niyo po kami and experience looking through the telescope, no. Obserbahan po natin yung buwan and Jupiter. Alright, so ayan po, no. So again, we will be having a free public telescope viewing at Alabang Town Center. Ayan, so sa Muntinlupa po yan, and we will start at 5:30 in the afternoon onwards na po yan. Doon po kami sa Cortes de las Palmas. Ayan, so may open area doon. Doon po kami magsa-set up ng mga telescopes. Okay, so shout out sa limang Sky Watchers na nanonood po ngayon. 6 na. Okay. And again po, please like and share this online telescope viewing so that we could reach more people. Lalong-lalo na po yung mga estudyante natin out there so that they would be engaged and they would be inspired to love the sciences. And marami pa tayong makikita mga lunar features ngayong gabi. So we can see lots of craters, maraming mga butas-butas sa lunar surface, and those craters were formed through asteroids and meteorite impacts, no, millions of years ago during the early formation of our moon. And meron tayong makikita mga dark areas or dark patches. Yung mga dark areas na yan are lunar plains. Mga patag po yan ng buwan.
Ayan, no? So yes po, Miss Genevieve Santiago, ATC sa Alabang Town Center po kami sa January 20. This coming Saturday na po yan. Yan, so if you will be in the vicinity of Alabang Town Center, yan, bisitahin nyo po kami. Nandyan po kami this coming Saturday. So we will be having a free public telescope viewing. Ayan, so hope to see you, Miss Genevieve Santiago. You can bring your husband, you can bring your kids, no, para makita rin po nila yung ganda ng ating buwan. Alright, so shout out po sa 4 na Skywatchers na nanonood po ngayon sa ating online telescope viewing. Right, and also shout out nga pala kay Mr. Joshua Josh. Yan, sana nanonood ka, sir. Ayan, lagi niyang sinusubaybayan yung ating online telescope viewing. So kay Mr. Joshua Josh, magandang gabi sa'yo. Kita tayo bukas. Okay. Alright, and also mga ka-Skywatchers on January 27, yung susunod na Sabado, hopefully we will be at Molito Lifestyle Center. Pero kino-confirm ko pa ho. Kung hindi pa sa Molito, baka nasa Robinsons po kami. Robinsons Las Piñas. Alright, and also we would like to invite the public kasi San Beda University, both at Menjola saka dito sa Alabang, we will be celebrating yung pista ng Santo Niño de Praga. Alright, and sa Menjola, one of our activities there would be a stargazing event. So we called it Beda Under the Stars. So yung stargazing activity na yan is open to the public. Ayan, so if you will be in the vicinity of Menjola, kung nasaan yung mga rally-rally, then you can join us. Okay, i-message nyo lang po kami para I can give your name and para papasukin po kayo ng guard. Ayan po. So we will be having a stargazing event at San Beda University, Menjola. It will be called Beda Under the Stars. Ayan. And mga ka-Skywatchers, we will be having also an astro concert. Biruin niyo po yan, no? Astro concert. San pa kayo? No, it's called Rock the Stars 2024. So parang Battle of the Bands yan. Pero in between may mga astro trivia. Ayan, so mag-enjoy po kayo sa music at the same time matututo kayo ng astronomy. Ayan po yung aming celebration po ng pista ng Santo Niño sa San Beda. Okay, dito po yan sa Menjola. Alright, sabi ni Miss marami pong salamat, Miss Nigel Ramirez. Thank you po sa stars. Marami pong salamat. Alright. Okay, and again kay Miss Genevieve Santiago. Yan po, punta po kayo. No, we are inviting the public. Open to the public po yan. Yung Rock the Stars. Saka yung Beda Under the Stars. So, just check out yung Facebook page ng the Bedan Society of Young Astronomers. No, sa details ng dalawang events na yan in celebration of the Pista ng Santo Niño sa San Beda. Yung Beda Under the Stars, a stargazing event, and yung Rock the Stars, an astro concert. Okay, yan. Marami pong salamat. Shout out po sa 3 Skywatchers na nanonood po ngayon. Maraming salamat po. Alright, and again, you are viewing on screen sa mga kabubukas lang ng mga cellphone nila or computers. You are viewing the waxing crescent moon. No, waxing kasi yung appearance ng buwan is getting bigger or getting larger. And crescent kasi yung shape ng buwan, no? Yung buwan ay parang letter C or para siyang kinagat na cookie or para siyang bangka.
Okay, yung crescent phase, that's the intermediate phase between the new moon and yung first quarter. Paparating na po yung first quarter. So, in a few days, magpa-first quarter na po ang buwan. Alright, so again, comment down below kung ano po ang inyong masasabi sa ating lunar imaging this evening of January 16, 2024. And again po, sa mga nanonood po ngayon, please like and share this online telescope viewing para makarating naman po ito sa maraming tao, no? Lalong-lalo na po yung mga kabataan, yung mga anak ninyo, yung mga estudyante, para makita po nila, no, ang ganda ng buwan. And kung pauwi na po kayo sa bahay, galing trabaho, yan, di ba nakaka-relax po pag nakikita niyo po yung buwan? No, it gives you a sense of relaxation. Di ba? Tama po, no? Kayo ba po ay nare-relax? Kayo ba ay at least po natatanggal ba ho ang stress ninyo pag nakikita niyo po yung buwan? Please comment down below kung natatanggal po yung stress ninyo or natatanggal po yung pagod ninyo pag nakikita niyo po ang buwan. Alright. And siguro after this online telescope viewing of the moon, sana ma-point ko po sa Jupiter, no, kung maayos na po yung aking tripod. Okay, sa mga nag-comment po, maraming salamat po. Ayan po, sabi ni Miss Jenny Bibo, nakaka-relax daw. Marami pong salamat. Ayan. So, what about kayo po, yung mga nasa bus o yung mga nasa FX na nanonood po ngayon? Di ba nakaka-relax po? Kagaya ng sinabi ni Miss Jenny Bibo Santiago, yan, it's relaxing daw. Okay, I want to join po yung stargazing sa Alabang. Okay po, so actually meron din po sa San Beda, Alabang, pero hindi po sa January, no? Next month, February. So anyway, we will give you details. Pero po itong 20 po, nasa ATC kami. No? So if you are available, if you are in the vicinity, then punta po kayo sa Alabang Town Center this coming Saturday. Okay, so siguro ibalik na natin yung buwan sa kanyang original size. Ayan, medyo shaky. Alright, so I guess that's about it for our online telescope viewing of the waxing crescent moon. And again, the moon, mga ka-sky watchers, is about 28% illuminated. Again, today is January 16. It's a Tuesday evening, 2024. And again, sa mga nag-comment, sa mga nanood po ngayon, maraming salamat po. Hopefully, I can point the telescope at Jupiter, para makita niyo po yung mga Galilean moons.
And baka magtanong po kayo kung ano yung telescope na ginagamit ko. I am using a Vixen Super Polaris R130S reflecting telescope. No, pag sinabi nating reflecting telescope, the telescope uses mirrors, no, instead of lenses to collect light and to produce the magnified image. Alright, yung nag-imbento po ng reflecting telescope ay si Isaac Newton. Alright? And baka magtanong po kayo, baka sino ba nag-imbento ng telescope? Actually, it was a Dutch lens maker by the name of Hans Lippershey. And marami nagsasabi si Galileo daw. No, hindi po si Galileo ang nag-imbento ng telescope. No, the telescope was invented by a Dutch lens maker by the name of Hans Lippershey. Then si Galileo, narinig lang niya, no, na marites niya, meron palang ganitong klaseng device. So, gumawa siya ng sarili niyang telescope. And lo and behold, nung tinuro niya yung telescope sa kalawakan, marami siyang nakita. Like, nakita niya itong mga craters ng buwan. No, nakita rin niya yung Jupiter with the 4 Galilean moons, kaya pinangalan sa kanya, no, yung 4 na Galilean moons. Alright, then nakita niya yung Venus. Nakita rin niya yung rings ng Saturn. Alright, so ayan po si Galileo. Pero hindi po si Galileo ang nag-imbento ng telescope. Okay, the telescope was invented by Hans Lippershey. Alright, so again, marami pong salamat. Again, pakiusap ko lang po sa lahat ng mga nanonood po ngayon. Please like and share this video. And again, follow us on our Facebook page, the Skywatchers Society of Las Piñas. So, huwag niyong kalilimutan po, Skywatchers Society of Las Piñas. And follow us also on our Facebook page, no, yung Astronomy Org ng San Beda University, both in Menjola and Alabang, no, the Bedan Society of Young Astronomers. Shout out kay Mr. Dudes Perea, siya po yung in charge sa Alabang, no? Bedan Society of Young Astronomers sa Alabang. Alright. Okay, marami pong salamat. And again, sa aking pagbati po sa inyo, live long and prosper. And always remember to always keep your space and always keep looking up. Ayan, no? Kasi pag lagi tayong tumitingala sa kalawakan, nakaka-relax, no? Kahit papano. At nawawala saglit yung ating mga problema. Alright. Marami pong salamat and see you po in our next online telescope viewing. Hopefully bukas na makapag-live tayo. Okay, again, marami pong salamat sa mga nag-comment dito po sa ating online telescope viewing at maraming salamat po sa mga nanood. Alright, bye-bye po. Good night.